Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Ngayon ay May 28, Biyernes, at prayer meeting na naman natin, mga kapatid. At idalangin natin ang time team ng mga ginagawa natin sa church ay tunay na ino-honor ng Panginoon, binibigyan tayo ng pagkilala, at tayo naman nagsisikap na ibigyan ng lugod ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa, sapagkat ang ating pag-aaral ngayon ay may kinalaman sa supplication. Ang tawag sa supplication ay praying humbly to God. Tayo ay nakakapag-pray ng humbly, na may pagkakumbabaan sa puso sa pamamagitan ng ating ugali. Kung ang ugali natin mapagmalaki, hindi tayo nananalangin ng mapagpakumbaba. Lagi tayong hindi natin inaalaala na kapag tayo humarap sa Diyos, ang requirements ng Panginoon nating Diyos ay ang ating ugali, ang humility, ang humbleness. Kung kaya malalaman natin sa hapong ito kung anong alam natin tungkol sa panalangin. Ano ba ang alam natin tungkol sa panalangin? Yan ang sasagutin ng ating maikling pag-aaral sa hapong ito, sa gabing ito. At may dalawang area, may dalawang lugar ng teksto na ating babasahin, at malalaman natin ang katugunan ng ating Panginoon. At kung kayo ay manunood at nanonood at makikita nyo ang mensahe, kailangan po ang magpapakumbaba sa pagtayo sa tuwing maharap sa Panginoon. Palagi tayong nagpapakumbaba. Tayo muna manalangin sa puntong ito. Lord, maraming pong salamat sa bahaging ito ng aming pananalangin sa araw ng Friday. Although ito, Panginoon namin Diyos, ay online, alam po namin, Panginoon namin Diyos, na hindi lamang ito para sa amin, kundi para sa mga kaibigan namin sa malayong malayong lugar na maaring nakatunghay sa aming mga pag-aaral. Hindi lamang sa prayer meeting, kundi Panginoon, ang alam ko, pati na rin sa Sunday, maraming nakikinig sa amin sa malalayong lugar. Nabubuksan nila ang aming FB page. Kung kaya, Panginoon namin Diyos, marami pong salamat sa paggamit mo sa kabila, sa paggamit mo sa amin sa kabila ng ganitong naranasan namin, Panginoon. At una sa lahat, idadalangin din namin mamaya, Panginoon namin Diyos, ang aming kalagayan. At yan ay una sa lahat, Panginoon namin Diyos, at ang iyong pag-iingat sa amin. Maraming salamat, Lord, sa bahaging ito ng aming pag-aaral. Pambungad, na pangungumusta, kinukumusta ko, Panginoon, ang mga kapatiran sa panalangin na ito. At nasa mabuting kalagayan nawa sila. At kung sila man ay naririyan, pagpalay mo po sila, Panginoon ng Diyos. Marami pong salamat, Panginoon ng Diyos, sa gabing ito. At pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagsusustain sa lahat ng aming mga pangailangan, ang aming pisikal. Maraming salamat, Lord. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, Amen. Ang ating pag-aaralan ay patungkol pa rin sa pananalangin. Ito ay supplication. Paghingi humbly. Praying humbly to God. Supplication. Ang supplication, pag tinignan mo sa dictionary, praying humbly. Yun pala ay nagpapakumbaba tayo. Pero ang supplication, kadalasan mga kapatid, ay humihingi tayo sa Panginoon. Nagre-request tayo sa Panginoon.
Halimbawa, mga pangailangan natin sa araw-araw, pag-iingat niya sa atin, yan ang ating mga request. Kaya ang unang katanungan natin sa hapong ito, at sa gabi ito, Panginoon, ay mga kapatid, ano ang alam natin tungkol sa panalangin? Hayaan nyo at sasagutin ko rin yan. Ang alam natin sa panalangin, bilang tayo mga Kristiyano, although hindi natin minsan napapatunayan yan, sinasagot ng Panginoon ang dalangin natin. Alam na dinirinig ng Panginoon ang panalangin, number 1. Number 2, laging handang sumagot ang Panginoon sa ating mga panalangin. At ang pangatlo, ang sagot ng Panginoon, maaaring oo, ngayong kaagad. At ang pang-apat, na hindi natin yan masyado na pag-aaralan, mag-antay ka. O hindi. Pero mga kapatid, sa ating pananalangin, hindi tayo nag-expect ng Panginoon sa sagot ng hindi. Pero mga kapatid, sa hapong ito at sa gabi ito, malalaman natin anong mga rason kung bakit hindi sinasagot ng Panginoon ang ating madalangin. Napag-aralan natin ng isang Biyernes na ang kasalanan ang siyang dahilan kung bakit hindi sinasagot ng Panginoon ang ating mga dalangin. At yan ang pang-una. Sinasabi natin na ang kasalanan natin ang siyang nagkukubli sa atin, kaya hindi sinasagot ang ating mga dalangin. At unahin natin ang sagot ng Panginoon na oo. Halimbawa tayo na nanalangin at ang sinasagot ng Panginoon ay oo, kaagad. Maaring iyan ay sasagutin ng Panginoon bukas. At alam ng Panginoon kung ang sasagot niya ay oo, sapagkat po tayo, sabi ko nga, nandoon ang papakumbaba natin, at tayo naglumalambing sa Panginoon. At pangatlong rason, tayo ay hindi nagdadahilan. Ibig sabihin, tayo ay, kung titingnan ng Panginoon, tumutupad talaga tayo sa kanyang kalooban. Hindi tayo nagtatago. Hindi natin tinatago ang ating sariling buhay sa Panginoon. Ibig sabihin, ang sagot ng Panginoon, oo, sasagutin ang dalangin natin kapag kaganoon ang kondisyon natin. At dito naman, sinasagot ang sabi naman ng Panginoon, mag-antay ka, hindi dapat ngayon, yan ang kuha ng Panginoon, sapagkat tayo nagmamataas. Number 1, nagmamataas tayo sa Panginoon at hindi natin nalalaman ang mga pangako ng Panginoon. Immature tayo. Hindi naman talaga natin inaalam na ang Panginoon may mga pangako. Ang sabi ko dito, tayo ay nagmamataas sa Panginoon at tayo immature. Hindi tayo nag-strive na lumago. Ang sagot ng Panginoon, wait, mag-antay ka. Sapagkat ang Panginoon ay hindi natin masasabi na ang lahat ng dalangin natin sasagutin kaagad ng Panginoon. Kaya ang sabi ko dito, pangalawa, wait, hindi ngayon. Ang pangatlo, ang sagot ng Panginoon natin ay hindi. Ano naman ang kondisyon natin kung ang isang bagay na hinihingi mo ay makasisira sa iyo? Sa halip na ikaw, halimbawa, sa halip na ikaw ay lumapit sa Panginoon, lalayo ka. Alam ng Panginoon yan. Nasa puso mo yan. Nakikita ng Panginoon kung ikaw ay pagkatapos na pagkatapos sagutin ng Panginoon ng ang iyong dalangin, ikaw ay masisira. Ano ibig sabihin? Halimbawa, ikaw ay binigyan ng sasakyan ng Panginoon. Tapos ginamit mo ng
masama ang sasakyan mo. Ginamit mo sa kasamaan ang gamit na yan. Hindi yan ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sapagkat ang bagay na yan ay gagamitin mo sa iyong ikasisira at alam ng Panginoon ang makabobote sa atin. Kung kaya hindi ibibigay talaga ng Panginoon yan. Kung yan ikasisira mo, halimbawa ang labis-labis na karamihan sa buhay, magdudulot sa iyo, mas lalo kang lalayo sa Panginoon, hindi ibibigay yan ng Panginoon. Yan naman halimbawa, itanong nyo sa akin ngayon. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Halimbawa, ang isang tao na mamumuhay sa karamihan. Pero hindi naman siya kumikilala sa Panginoon. Anong tawag doon, mga kaulit? Halimbawa, siya isang profesional, isang abogado. Maaaring marami siyang yaman, maaaring marami siyang resources. Ibig sabihin, siya ay nakaluluwag sa kanyang sarili, pero hindi naman siya mananampalataya. Mga kapatid, iyan po ay sisingilin din ng Panginoon sapagkat ang kailangan ng Panginoon, hindi po ang yaman. Ang kailangan ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng mananalig sa Kanya ay bibigyan niya ng karapatan na magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mayroong mga yaman na nakukuha dahil siya ay masipag, mayroon siyang profesyon, magaling siya, pero hindi siya mananampalataya. Ang tawag natin diyan, sisingilin din siya ng Panginoon pagdating ng araw. Pero ito sa mananampalataya ito. Pang-apat na kasagutan ng Panginoon, maaari sabihin niya, tumigil na tayo sa pananalangin, sa paghingi ng isang bagay na yun. Ang rason naman ng Panginoon natin Diyos, hindi natin tinutupad ang ating mga sinasabi. Hindi tayo tumutupad sa ating mga pangako. Halimbawa, sasabihin natin, ipapili mo ako, pastor, para ako'y maka-abroad. Pag nasa abroad na, kalimutan na lahat. Sasabihin pa, pag ako naka-abroad, magpapadala ako buwan-buwan sa church, para sa church, pero hindi naman, tinupad. Kapag ka tayo, kanya ng ugali, nakikita niya ng Panginoon. Hindi niya sasagutin ang ating mga panalangin. Kaya po, tayo ay bilang mananampalataya, iba ang ating pananaw kaysa sa hindi mananampalataya. Mga kapatid, pinagtandaan natin sapagkat naroon ang may mga mananampalataya na sakim. Ang sabi ko nga, ano man ang maliit na bagay na ating tinatanggap, kung ikaw ay mananampalataya, dapat marunong tayong magbahagi. Yan ang aral ng Biblia. Ano man ang kabutihan na iyong tinanggap, magbahagi ka rin ng kabutihan na yan. At ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. So kung ang ugali natin, marunong tayong magbahagi, hindi po yung kawalan. Iyan po ay pagbubukas ng pagpapala na ibibigay sa atin ng Panginoon. Pamilyar yan sa atin sa telebisyon. Ano man ang ginagawa natin na kabutihan sa kapwa ay susuklian ng Panginoon ng biyaya. Yan ang aral na makikita natin. Kaya mga kapatid, basahin natin sa Proverbs chapter 10 verse 9 para tayo magkaroon ng exhortation na gagaling sa Biblia. Chapter 10, Kawikaan, chapter 10, verse 5 muna tayo, mga kapatid. Ang nag-iimbak ng tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan. Pag-iimbak ito, mga kapatid. Ngunit, ang natutulog kong anihan ay nagtitipo ng kahihiyan. Katamaran to, mga kapatid. Verse 6, ang matuwid ay mag-aani
ng pagpapala at kabutihan. Yan sabi dito. Ngunit ang ibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Talatang 7, ang alaala ng matuwid ay manatili kailanman. Ngunit ang pangalan ng masama ay tiyak na mapaparang. Ito mga kapatid ay integridad. Ang isang mananampalataya ay mayroon ng integrity dapat. Pag sinabi niya na gagawin niya, tutuparin niya yan. Napag-aralan, nasa Biblia po yan. Nung mga nakalipas na buwan, tayo ay pinag-aralan natin ang buhay ni Samuel. Ipinangako yan na si Samuel ay maglilingkod sa templo. Pinupad. Kaya mga kapatid, ang sabi sa Biblia, kung ikaw ay mangangako, sisiguraduhin mo, tutuparin mo ang iyong pangako. Sa English ang tawag yan, vow. At ang sabi sa verse 9, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalangkat balang araw. Alam niyo mga kapatid, ang kasalanan kapag tayo nananatili sa pagkakasala, ibubulgar tayo niya sa balang araw pagdating ng araw. Ilalangkad tayo niya. This year your sin will find you out, ang sabi ng Bible. Kung tayo ay may inililihim na kasalanan, pagiging hindi tapat sa Panginoon, lumalayo sa Panginoon, balang araw ilalangkad ka ng Panginoon. Napatunayan ko na po yan sa aking sarili na yung isang manggagawang yun ay nagkuha sa amin ng isang transaksyon, pagkatapos puro kasinungalingan ang sinasabi. Ang sabi sa amin sa probinsya, bakit ay na kayo sumunod pa doon? Bakit ay na kayo naniwala pa sa panungkalan niya? Ngayon, masisira nasira yung kredibilidad ng tao yun, Christian yun, at hanggang namatay, sirang-sira ang kanyang pangalan. Ang sabi sa amin, Christian pa man din siya, subalit siya ay sinungaling. Mga kapatid, at yan po ang ating pagka-iingatan bilang mga mananampalataya na sabi dito, ang ating mga likong landas ay malalaman din naman balang araw. So tayo po ay dapat tumupad sa ating mga sinasabi. Ang sabi nga sa Biblia, kung ikaw ay nananalangin, kung ikaw matapat sa Diyos, tamang iyong puso, dapat po tayo maniwala na sasagutin ng Panginoon. Mayroon na ako ang konting katanungan sa inyo, mga kapatid. Bakit kapag minsan tayo naniniwala ng mga dalangin natin, kalimbawa tayo ay tapat sa Diyos, naniniwala tayo sa sasagutin ng Panginoon, at bukas naman sasabihin natin, ano kaya sasagutin kaya ng Panginoon yun? Ang sabi ng pag-aaral na ito, humihingi tayo sa Panginoon, hindi nag-doubt tayo mayaman ng konti. Ganun na lang ng ganun. Asking God, na tayo naniniwala sa Diyos na sasagot, nag-doubt na naman tayo. Doubting, asking. Naniniwala tayo, naniniwala tayo sa Panginoon, pagkatapos nagdududa tayo. Ang sabi ng ating ng Biblia sa Santiago chapter 1 verse 6 to 10, wavering faith tayo niya. Ang pananampalataya natin ay babago-bago. Naniniwala, hindi naniniwala. Naniniwala, hindi naniniwala. Naniniwala, hindi naniniwala. Hindi po tayo, hindi ganoon ang pananalangin. Kaya kailangan tingnan natin ang ating sarili kung tayo maayos sa paningin ng Diyos. Kung tayo matanggal sa atin yung tinatawag natin wavering faith. Mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang pananalangin ay kailangan pagtitiyak na tayo ay nasa tamang relasyon sa Diyos upang tayo ay hindi palaging nagdadalawang isip tungkol sa ating panalangin.
Hanggang dyan na lang mga kapatid at tayo ay mananalangin. Ang mananalangin sa atin mga kapatid, si Delia Nasyon. Ngayon po ay may mga mananalangin sa atin at ang una sa lahat ay si Delia Nasyon. Magandang gabi po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa naipanalangin ang ating mga leaders ng ating iglesia. Okay, tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihan Diyos, sa gabing ito kami po Ama ay nagpupuri sa iyong kataas-taasang pangalan, Panginoon. Pinupuri ka namin o Diyos sa lahat ng iyong ginawa sa amin at patuloy na gagawin pa sa aming mga buhay, Panginoon. Sa gabing ito, lumalapit po ako sa inyo. Humihingi nga po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan na patuloy kong nagagawa, Panginoon. Sa gabing ito, pakalinisin nyo nga po, O Diyos, ang aking puso upang ang lahat ng mga salitang aking bibigkasin, Panginoon, ay tunay na makarating sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. Lord God, sa gabi ito, linalapit ko nga po sa inyo ang mga leaders ng aming iglesia, Panginoon. Unang-una na po, Panginoon Diyos, ang aming pastor. Itinadalangin ko po, Panginoon Diyos, na patuloy na kayo ang siyang magbigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon, kalakasan espiritual, Panginoon, upang matugunan po niya, Panginoon Diyos, ang mga pangangailangan ng aming mga kapatiran pagdating sa spiritual, Panginoon. Gayon din po, idinadalangin ko ang kanyang physical na kalakasan na ikaw, O Diyos, ang patuloy na magbibigay sa kanya ng kalakasan upang matugunan po niya at magampanan po niya, Panginoon Diyos, ang mga tungkulin niya dito sa bahay, Panginoon, maging sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang mga elders ng aming church, Panginoon. We pray for them, Panginoon, for Brother June, na patuloy mga pong hipuin sa kanyang karamdaman, Panginoon. Bibigyan siya ng kalakasan, Panginoon, at kagalingan, O Lord God. Kay Brother Ray, Panginoon, ang patuloy niyo po siyang ingatan, Panginoon, sa kanyang pagta-tricycle, Panginoon, sa kanyang pagpapasada, Panginoon Diyos. Alam po namin, O Lord, na ang aksidente ay hindi maiwasan, Panginoon, subalit sa inyong mga kamay, ilinalagat namin ang kanyang kaligtasan, Panginoon. And we also pray for our pulpit ministry leaders, Panginoon, si RJ, si Daniel, at si Ron, Panginoon, na patuloy mo nga po silang i-equip, Panginoon, sa kanilang pagtuturo, Panginoon, sa pangangaral na iyong salita, Panginoon. Gawin mo nga po sila mga leaders, Panginoon, na malalakas, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, Panginoon, at malakas, Panginoon Diyos, ang kanilang kaisipan, Panginoon, pagdating sa pangangailangan ng kanilang mga tine-train, Panginoon, na maging leader din sa aming iglesia, Panginoon. We pray that you will give them the passion, Panginoon, na kailangan nila, Panginoon, bilang mga leaders, Panginoon. Give them the ability, Panginoon Diyos, na makipag-work hand in hand, Panginoon, sa kanilang mga nasasakupan, Panginoon. We pray na patuloy mo po silang bigyan, Panginoon, ng desire, Panginoon Diyos, na matuto, Panginoon, sa kanilang spiritual, Panginoon Diyos, na pamumuhay, Panginoon, na sila ay patuloy mong iingatan, Panginoon, patuloy mong linisin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, at patuloy na patatagin, Panginoon, upang ang kanilang mga nasasakupan, Panginoon, ay matatatag din, Panginoon. Gawin mo nga po silang malakas, Panginoon, sa mga problema na kanilang mga hinaharap, Panginoon, na hindi sila agad-agad, Panginoon Diyos, na sumuko, Panginoon, kundi lalo mo po silang palakasin at patatagin, Panginoon, dahil sa kabila ng mga problema, Panginoon, panibagong kagalakan ang aming makakamtan, Panginoon. Lord God, sa gabing ito, we pray, O Lord God, na patuloy mo nga po silang bibigyan ng panahon, Panginoon, na
manalangin at hingin, Panginoon Diyos, ang iyong kalooban sa bawat araw, Panginoon. We pray for them, Panginoon, mahigit mo nga po silang gamitin, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon Diyos. Bigyan mo nga po sila, Panginoon, ng desire, more desire, Panginoon, na makita nila, Panginoon Diyos, ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon Diyos, at matulungan upang maging malakas, Panginoon. We pray also, Father God, na bigyan mo nga po sila, Panginoon Diyos, ng marami pang panahon na ikaw ay kanilang kilalanin, Panginoon, upang sa kanilang pagtuturo, Panginoon Diyos, ikaw ang makita sa bawat salita na kanilang bibigkasin, Panginoon. Idinadalangin ko din po, Panginoon, na patuloy mong i-equip ang aming mga leaders, Panginoon. Ito po ay sa pamamagitan ng kanilang daily devotions, Panginoon, pagbabasa ng iyong mga salita at pag-aaral, O Diyos, kung paano ka naging passionate, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga taong sumunod sa iyo at dun sa mga taong hindi kanila kinilala bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas, O Lord. Sa gabing ito, Panginoon, pinupuri kita at pinasasalamatan kita, O Panginoon, sa katalinuhan na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ma-share din po namin ito sa iba, Panginoon, upang ang aming nalalaman ay malaman din po nila, Panginoon. Hindi po namin, ito ay yung gift na hindi namin kailangan sarilinin, Panginoon. Kung hindi, ito ay kailangan namin ibahagi ang iyong kabutihan. Matutunan namin ibahagi ang iyong kabutihan, O Lord God. Lord, sa gabing ito, purihin ang iyong kataas-taasang pangalan, and sa gabing ito, ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang leaders ng JCC, Panginoon, na patuloy mo po silang kalingain at patuloy na ibahagi sa kanila ang iyong buhay, Panginoon. Makita nawa namin ang iyong kabutihan sa lahat ng nangyayari sa amin, Panginoon. Mabuti man ito at hindi, Panginoon, alam po namin, O Diyos, na meron kang dahilan, at ang dahilan ito ay upang kami maging matatag sa lahat ng mga nangyayari sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, at maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na ito na iyong ipinagkaloob sa amin. At dalangin ko, Panginoon, na marami pang pagkakataon ang iyong ibibigay sa amin, Panginoon, upang ikaw ay aming mapapurihan. Pagpalain mo nga po ang gabing ito sa pangalan ng anak na si Jesucristo. Amen. At kasunod naman niya ay si Tess Artanga. Magandang gabi po sa ating lahat at salamat po sa Panginoon at tayo po'y muling naatasan na makipagpanalanginan. Samahan niyo po ako sa ating ipapanalangin patungkol sa Strong Core, Strong Church. Tayo po ay pumikit at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay lumalapit, nagpapakumbaba, at nagtitiwala na kayo po ay aming kasama sa oras na to. Kami po, Panginoong Diyos, ay muli mo pong samahan at mihingi rin po kami ng kapatawaran at kapakumbabaan at nagtitiwala po kami na kami ay inyong diringgin sapagkat ang pangako mo, O Diyos, ay lumapit kami sa inyo na mayroong pagtitiwala. At kami po ay makahingin namin ng anuman ay ipagkakaloob ninyo. At sa pagkakataong ito, Lord, nais po namin muling idulog ang patungkol sa kalakasan ng bawat mga leaders, mga nangunguna. Inyo pong muling patuloy silang palakasin, patuloy niyong bigyan ng karunungan upang patuloy din, Panginoon, na maging epektibo, Panginoong Diyos, sa kanilang mga ginagampanan.
At ganun din po, Lord, itinataas ko yung mga youth. Bigyan mo po sila patuloy ng courage na makapagpatuloy na ibahagi ang katotohanan na nais mo pong malaman ng bawat isa. At patuloy po namin itinataas sa inyo na pangunahan mo, O Diyos, ang bawat isa. Patuloy mo pong pagkalooban sila ng sipag at patuloy na makapagbibigay sila ng lugod at makapagpapatuloy din na makapagbigay sila ng kalakasan sa bawat mga kapatiran na kanilang tinuturuan. Lalong-lalo na din sa mga small groups. Naway patuloy mo rin pong bigyan ng kalakasan at karunungan itong mga leaders na sumusunod ngayon. Sila yung magiging mabuting halimbawa nawa sila sa kanilang mga tinuturuan. Patuloy mong bigyan na makapaghikayat at maging epektibo sa kanilang mga tinuturo, Panginoon. Pangunahan po ninyo ang bawat kanilang mga ginagampanan. Lord, alam po namin na napakahalaga ng nais niyong ipabatid sa bawat isa. Kung kaya't, Lord, tanging kalooban mo lamang po yung masunod at patuloy nilang lumakad, ilakad nila kung ano yung tama sa paningin ninyo, Panginoon. Salamat dahil mayroon po kaming Diyos na aming totoo at buhay na pinaglilingkuran na laging nakamasid sa bawat ginagawa ng yung mga tagapaglingkod, Panginoon. Tunay pong mahirap, pero dahil sa biyaya ninyo, ito po'y kaya nilang gampanan. Ama, patuloy ko pong magbigay ng pag-iingat din sa kanila. Lalong-lalo na, Panginoon, na ang dapat maituro ay yung nais ninyo, maging effective yung bawat sasalitain nila, bawat ituturo nila, bawat sa pagpapakilala sa inyo, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga puso at isipan na maging handa rin itong mga tuturuan nila, Panginoon. Salamat sa inyong dakilang kabutihan dahil sa inyo, kaya nagpapatuloy po, Panginoon, ang bawat leaders. Because of your love, Panginoon, at love din nila sa inyo, nagpapatuloy po ang gawain ninyo. Salamat sa inyong kabutihan sa kanila. Salamat po, anaway dalangin namin ito sa inyo na kahit may pandemic, O God, ay makakabalik po sa dati upang maging magkaroon pa ng kasiglahan, Panginoong Diyos. Na mas lalo pa silang, mas lalo pang dadami, Panginoong Diyos, yung mga magnanais na makilala kayo, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ito, kung kalooban mo, O Diyos, na sila ay rin po ay makatanggap. Ngayon pa lang, O God, ay patuloy niyo pong hipuin ang bawat makikinig na tuturuan ng mga leaders, ng mga pastors, sa bawat mensahe nila, O Diyos, ay magkaroon din ng malakas na dating o magkaroon ng epektibo sa bawat puso, Panginoon, ng tuturuan nila. Lord, be with them, be with us, at dahil lamang po sa iyong kahabagan at katuruan, sila po ay magkakaroon lamang ng lakas at courage na maipadala at maisugo itong layunin ninyo, Panginoon. At ito po ay napakahalaga dahil lalong-lalo na ngayon, Lord, marami pong nadidepress. Marami pong nawawalan ng pag-asa. Pero dahil sa mga leaders na to, sila po yung ginagamit at gagamitin niyo, Lord. Kaya, pinagkakatiwala ko po sila sa inyo.
Kaya Lord, ito po aking itinataas at dinadalangin at pinagkakatiwala sa tanging makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak mo si Jesus na aking dalangin. Si Christine Sapra. Good evening po sa bawat isa sa atin. Ngayong gabing to, muli sama-sama tayong manalangin. Pag-pray natin yung ating bansa, yung ating bayan. Nang sa gayon, ano man yung kinakaharap nating pandemic ay tunay na mapagtatanggumpayan natin to, malalagpasan natin to. Pray po tayo. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Muli Panginoon sa gabing ito, sama-sama po kami Panginoon naninikluhod sa inyong harapan. Humingi Panginoon ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, sa gawa Panginoon. Tunay nga Lord na batid mo Panginoon ang lahat ng bagay Panginoon, maging Panginoon ang aming mga iniisip o God. Kaya naman Lord, tinataas namin ito Panginoon. Patawarin niyo kami Panginoon sa aming mga pagkukulang sa inyo Lord God. Patuloy nga Panginoon kami pagdaluyan ng iyong pagpapala, ng inyong habag Panginoon sa buhay ng bawat isa. Lord, sa gabing ito, sama-sama po kami naniniklod sa inyo, O God, nananalangin, Lord. Tunay nga, Panginoon, na gamitin mo, Panginoon, ang aming presidente, ang mga nasa government, Father God, na kung saan, Lord, pamunuan, Panginoon, ng aming bansa, O God, na sa gayong, Panginoon, yung pandemic na aming kinakaharap, ay tunay nga, Panginoon, unti-unti, Lord God, na mapagtagumpay ang Panginoon. Kung gagamitin niyo, Lord God, yung vaccine, O God, upang magkaroon, Panginoon, ng katugunan, Panginoon, ng pandemic na to, kayo pa rin, Panginoon, ng patuloy na kumilos, Lord God. Lord, tinataas din namin, Panginoon, ng bawat mayors, governor, O God, maging Panginoon, yung mga nasa downline, sa mga barangay, Panginoon, patuloy, Panginoon, kumilos ka, O God, sa gayon, Panginoon, maging tapat sila, Panginoon, sa inyong paglilingkod, na matugunan, Panginoon, ang pangangailangan ng mga tao, O God, at higit sa lahat, Panginoon, sa mga tao na kung saan, Lord God, tunay na naghihikaos, O God, sa kahirapan gawa ng pandemic na ito, O God. Lord, batid namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na mahabagin, O God, at patuloy, Panginoon, na sasaklolo sa lahat ng mga nangangailangan, O God. Kaya naman, Lord, maraming salamat, Panginoon. Batid namin, Panginoon, na kapag kami patuloy mananatili sa inyo, ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming mapagtatagumpayan, O God. Muli, Panginoon, tinataas ka namin, pinupurit, pinasalamatan, O God. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At masasabi nga natin ang pinakahuli, subalit hindi naman po siya iba sa atin, katulad ng ating nalalaman, sinasabi natin na the last but not the least, si Brother Ray Dapulayan. Magandang gabi mga kapatiran. Tayo po ay dadako sa ating prayer. Samahan niyo po ako at tayo po ay manalangin tungkol po sa ating financial breakthrough. Tayo po yumuko, pikit natin ating mata, tayo po ay mag-pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, una sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Ama, sa panahon, sa oras na inyo po pinagkaloob sa amin na kami, Panginoon, ay lumalapit, Panginoon, at amin pong dinudulog, Lord, ang aming mga hinaing, Lord, dahil alam namin, Panginoon, na kayo po ang nakakaalam ng bawat oras, bawat panahon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dinadalain ko, Panginoon, ang aming mga kapatiran na sila, Panginoon, ay bigyan niyo po ng mga hanap buhay, na sila, Panginoon, ay magkaroon ng trabaho para sila ay makatulong sa kanilang mga pamilya. Huwag niyo po silang pababayaan, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa paghahanap buhay. Lagi niyo po silang iligtas sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng sakit. Lagi niyo po silang tulungan, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa mga kapatiran namin na mayroon po mga business, Lord, na alam namin na kayo rin po ang nabigay sa kanila. Kaya, Lord God, tinataas namin ang kanilang business, Lord, na sila ay bigay niyo po ng
panahon, Panginoon, na sila ay mag-focus sa kanilang negosyo upang sila, Panginoon, ay umunlad sa kanilang mga buhay na inyo po kong pinagkaloob sa kanila. Dahil alam namin, Lord, na ang bawat isa sa kanila ay kayo po ang nagbigay, Lord, sa kanila, Lord, ng lakas na kanila pong gampanan ang kanilang mga anak buhay, Panginoon. Kaya, Lord God, maraming salamat, Panginoon, at hindi nyo po pinapabayaan lagi, Lord, ang inyong mga anak. Kaya dalangin ko rin, Panginoon, ang mga kapatiran natin, ang mga wala pa pong mga anak buhay, Panginoon, na tulungan nyo rin po sila na magkaroon, lalo na, Panginoon, sa panahon ngayon na pandemic, Lord. Dahil alam namin, Lord, na ang lahat ng Panginoon ay nagmumula sa inyo. Kaya malapit kami, Lord, sa gabing ito, at dalangin namin, Panginoon, na ang lahat po ng aming mga kapatiran, ang lahat po ng aming mga pamilya, na mabigyan niyo po kami ng mga hanap buhay, Panginoon, at ingatan niyo, Lord, bawat isa lagi, Lord, sa aming mga kapatiran sa Church GCC, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na kayo po ang magbibigay sa amin ng mga hanap buhay. Kaya, Lord God, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, maging sa mga nakikinig, Lord, sa online, ng prayer meeting, Lord. Tulungan niyo rin po sila, Ama, na magkaroon ng hanap buhay, magkaroon ng negosyo, upang sila, Panginoon, ay mabigyan din ng chance na makapaghanap buhay, Panginoon. Dahil alam namin na ang lahat ng ito ay nagmumula sa inyo. Kaya, Panginoon, tulungan ninyo ang bawat isa sa amin, maging ang aming mga tagapakinig, Panginoon, sa online prayer meeting, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa gabi ito, Panginoon. At binigay niyo po kami ng chance na kami, Panginoon, ay lumapit. Kaya, Lord, thank you. Thank you po sa gabi ito. At maraming salamat, Panginoon. At alam namin na kayo po ang magbibigay ng kasagutan sa bawat aming hinanahing, Panginoon. Kaya, Lord God, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ingatan niyo rin, Panginoon, ang aming buong miyembro sa church, Panginoon. Huwag niyo pong pababayaan, Panginoon. Lagi niyo pong iligtas sa lahat, Panginoon, ng sakit na COVID virus, Panginoon. Maging ang aming mga pamilya, lukuban niyo kami, Lord, ng Banal na Espiritu, at ilayo niyo kami sa lahat ng kapahamakan, lahat ng disgrasya at lahat ng sakit, Lord. Lord God, sa gabing ito, kami po yung nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo. Ito po ang dalangin, Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay mananalangin sa ating pagwawakas. Lord, marami pong salamat sa hapong ito. At una sa lahat, Panginoon, nilalala namin na ang aming pinalalagyan ngayon ay ang COVID-19 situation, Panginoon namin Diyos, sa buong bayan, sa buong bansa. Alam ko po, Panginoon, na marami sa aming kababayan ang nagdadalawang isip tungkol sa bagay na yan, sa vaccination, Panginoon. Ang tinutukoy po. Subalit po, Panginoon, kayo na po ang magbigay sa amin ng wisdom upang ang lahat ng yan ay maidlog namin sa iyo. Magkaroon po kami ng tiwala, Panginoon ng Diyos. Hindi lamang po, Panginoon, sa gamot, kundi pati na rin po sa kalusugan na idudulot ito, Panginoon. Panginoon, dinalangin namin ang iyong patuloy na pagbura, pagtanggal ng ganitong karamdaman, itong pandemya ito, Panginoon. Na alam po namin, Panginoon, na maraming mga kababayan namin na hindi na pumapasok, Panginoon, sa kanilang trabaho dahil sa pandemya. Ang iba naman ay pinapaintlutan ng 2 beses lamang pumasok. Ang iba naman ay nagtatrabaho sa bahay na lang nila. Subalit hindi po namin, Panginoon, alam kung hanggang kailan ito, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa bawat isa sa amin, na hindi naman po, alam po namin na hindi mo gugutumin, Panginoon, ang bawat anak mo, Panginoon. Alam po namin yan, Panginoon ng Diyos, ng iyong kabutihan ay patuloy pa rin na dumadali sa bawat pamilya, sa bawat tao. Hindi lamang po, Panginoon, mga mananampalataya, kundi pati na rin po, Panginoon, ang aming mga kababayan. Marami pong salamat, Panginoon ng Diyos, sa bakuna na ginagamit namin, nagmula sa ibang bayan, sa ibang bansa. Gamitin mo, Panginoon, to upang kami ay makaiwas sa anumang balakid ng karamdaman ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa consultation namin ni Sister Delia kahapon, Panginoon ng Diyos. Na
patuloy mong ipinoprovide ang mga pangailangan, Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin. Kung kami, Panginoon, matuwid at alam po namin na wala po kami itinatago sa iyo, tayo na po, Panginoon, ang bahala na sumagot sa aming mga dalangin. Hiniling po namin, Panginoon namin Diyos, ang child dedication bukas, Panginoon. Na sana po, Panginoon, ito ay maging daan upang magamit na naman muli namin ang iyong banal na salita. Wala po kami, Panginoon, ibang gagawin kundi ang iyong banal na salita ang aming pinagbabatayan ng lahat ng ginagawa namin, Panginoon. Ang mga magulang niya, ang mga magulang ng mga bata, Panginoon, patuloy mong palakasin ang kanilang pananampalataya. At alam ko po, Panginoon, ang mga paghamon sa kanila na kinakailangan palakihin ang bata sa pananampalataya na magkaroon ng pagkatakot. Panginoon, marami kong salamat sa hapong ito. Idinadalangin ko, Panginoon, ang buong sambahayan mo. Naingatan mo po, Panginoon, kami sa anumang karamdaman, Panginoon. Ang aming mga kamanggagawa sa Pasig, sa San Mateo, sa Marikina, sa Kabikulan, Panginoon ng Diyos, sa Sagrada Bible Church, Naga Bible Church, Panginoon, at saka sa Iriga, Panginoon ng Diyos. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, na kayo na po, Panginoon, ang bahalang humawak ng kanilang mga buhay. Alam po namin na hindi po namin hawak ang lahat ng sitwasyon. Kayo po ang may hawak ng aming bukas. Pati na rin po, Panginoon, mga promote na maaaring ibigay sa amin. Kayo, Panginoon, nakakaalam kung yan ay epektibo sa aming buhay. Sa aming pisikal na pangatawan. Idinadalangin namin patuloy, Panginoon namin Diyos, na sa kabila na gusto namin masustain ang aming pangailangan sa pisikal, gusto rin namin masustain ang aming spiritual na buhay. Kung kaya, Panginoon namin Diyos, iparating mo nawa ang paghamon sa bawat kapatiran na sa kabila ng lahat ng ito, taimtim na manalangin ang bawat isa, taimtim silang humiling sa iyo ng init ng pananampalataya. Sana, Panginoon, hindi po magmaliw ang kanilang allegiance sa iyo, Panginoon, bilang Diyos na makapangyarihan. Marami pong salamat, Panginoon, at alam ko po, Panginoon, bawat tambahayan ng Journey Community Church ay iyong iingatan, Panginoon. Bawat pamilya. Maraming salamat po sa lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon Kristo.